Taong 1896, 23 ng Agosto, 1,000 kasapi ng Katipunan ay nagtipon-tipon upang ipahayag ang isang desisyong bumuo sa pagkatao ng Pilipinas. Tinawag ito sa kasaysayan bilang Sigaw ng Pugad Lawin. Ako si Andres Bonifacio, ang Supremo ng Katipunan, na handang ialay ang aking sarili para sa aking minamahal na inang bayan, ang bansang Pilipinas. Magaganap na ngayon ang pagpupulong ng mga pinuno ng Katipunan. Kung sa paghahandang ito ay makakamit natin ang minimithing kapayapaan, handa akong iluwis ang aking buhay. Para sa bayan! Para sa bayan! Marami na nakakaalam sa kilos ng Katipunan, Andres. Kailangan natin gawa ng paraan. Maigpitan na kamasid ang mga Espanyol. Kung ganon, kinakailangan na nating umalis dito upang hindi tayo matunton pa ng iba. O ay muli lamang magpapatawag ng isang pagpupulong. Ang lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon tungkol sa pag-aaklas laban sa Espanya. Unti-unti nang napupuksa ang ating samahan. Alam na ng mga Espanyol ang mga balak nating gagawin. Kailan natin balak gawin ang pag-aalsan ito? Gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pa tayo gaanong handa. Ang ating mga tauhan ay mapupuruhan lamang sa gagawin nating pag-aalsa. Hindi rin natin pwede simulan ang kaganapang ito dahil kulang tayo sa kagamitan at pagkain para sa samahang lalaban. Ito ang kailangan nating isakripisyo. Walang masyadong maagang panahon kung lahat tayo ay magkakaisa. Hayaan na lang ba nating magutom ang ating mga tauhan? Kung meron mang importanteng bagay na kailangan, yun ay ang sapat na lakas. Isa pa, hindi sang-ayon sa atin ang mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi kakampi ng Katipunan. Masyadong maaga pa para sa gagawin nating pag-aalsa. Supremo, huwag nating madaliin ang laban na ito. Sandali, bigyan niyo muna ako ng konting panahon upang pag-isipan ito. Mga magigiting na anak ng bayan! Dumating na ang takdang panahon upang tayo ay magdesisyon. Alalahanin niyo ang mga kapatid nating binalin sa bagong bayan. Kung babalik pa tayo doon, papatayin lang tayo ng mga Espanyol. Alam na nila ang tungkol sa ating samahan. Ang putok ng kanilang baril ay nakatutok sa ating mga katawan. Kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa? Ang mga Espanyol pa rin ang papatay sa atin, kaya kailangan na natin magdesisyon ngayon. Ano ang inyong mga desisyon? Lalaban tayo! Lalaban! 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 Patunayan ninyo ang sigaw ng inyong damdamin. Ang kadahilanan ng pagbuwis ng buhay ay para makamit ang minimithin nating kalayaan. Ang pagdanak ng dugo ay upang isalba ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Handa kayong lumaban. Ilabas ninyo inyong mga sedula. Ipakita nyo ang hindi ng pagmamahal nyo sa ating bayan. Tayong lahat! Gamitin ang sedula! Mga pinuno, sang-ayon na ang mga Katipunan na tayo ay lalaban. Mabuhay ang mga anak ng bayan! Mabuhay! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay! Alas 5 ng hapon, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, umusbong ang revolusyon.
Ang pagpunit ng sedula ay hudyat ng simula ng revolusyon ng mga Pilipino laban sa rehimen ng Espanya. Nangyari ang makasaysayang Para sa bayan, lalaban tayo! sigaw